Oh, anyways, mapunta tayo mga bossing. Pumunta na tayo rito sa malupit na impeachment. Oh, yan na nga, nag-impeach na. Nag-impeach na sila kay Vice President. Nag-file na sila ng impeachment kay Vice President. Iyan nga natin to. I-play na natin tong video na to. Inihain ng mga progresibong grupo ang panibagong impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. At live mula sa Batasang Pambansa, may express report si Mobile Journal Amy Atienza. Amy, ano bang mga grounds ng impeachment na to na i-final nga? Ayan, grounds. Ano yung grounds? Ano yung grounds? Sige nga. Laban kay VP Sara. Nikki, dalawang impeachment complaint ang inihain. Palintik yung si ate mukhang isda Hype to reporter ng TV5 Mukhang bisugo Baka iprito ka te Lintik yung labi ni ate, puro mantika Kakakain lang yata tapsilog nito. Sige, diretso, Amy Atienza. Ngayon sa Kamara, laban kay Vice President Sara Duterte. Yan na naman, nagparada na naman yung mga ulul. Sabi ko nga sa inyo, bubuo ng partido ito, partido ng mga ogag. Dahil na, pumarada na naman yung mga loka-loka. Ang una ay inihain ng grupong Makabayan. Ang grounds sa nasabing reklamo ay betrayal of public trust dahil sa pag-abuso umano sa paggamit ng higit 600 million peso na confidential funds mula December 2022 hanggang third quarter ng 2023. Naku po! Paano yan? Paano gagana yung paggamit ng confidential funds kung mismong COA ang nagsasabi na walang pondo na naabuso? Paano magfa-fly ito? Hindi nagtatanong lang ako kasi unmodified opinion from 2022 to 2025. And wala namang sinasabi ang COA na merong misuse of funds. Meron lang notice of disallowance, NDA. Meron din namang mga NDA yung ibang mga ahensya. Pero walang sinasabi ang COA na meron silang na merong winaldas na pera ang opisina ni Inday Sara. Sinabi lang na meron ng mga hindi cleared, hindi na liquidate ng maayos, which is reconcilable. And noong ni-reconcile na ng Office of the Vice President at ng Department of Education, I believe, comments lang naman yung ibinigay ng COA. Wala namang sinabi ang COA kasi kung ang COA may nakita na pagwaldas ng pera ng taong bayan or misuse ng pondo, COA itself will file a case against the office. But the COA, which is ang COA ang pinaka ang pinaka ahensya na dapat na nagsasabi whether merong misuse ng funds or wala. Yung COA yun, hindi ito mga ulol na ito. So, ano pa? Kasama rin sa reklamo ang gross negligence of principle and transparency dahil sa hindi raw nito paghahain ng tamang liquidation reports sa Commission on Audit. Again, it is the Commission on Audit who's gonna say whether it's unliquidated or mali yung pag-liquidate or something. It is the Office of the Commission on Audit who's gonna tell us na may mga ganun. Hindi May taga-COA ba sa mga yan? Kasama ba nitong mga nagfa-file ngayon ng impeachment kay VP Sara yung COA? And noong mga hearings, nung mga nakaraang congressional hearings, sinabi ba ng COA na nagwaldas ng pera si Inday Sara? Hindi naman. So paano nyo nasasabi na nagwaldas nga ng pera? Kayo talaga? Mga propagandista kasi yan. Siyempre, mga makakaliwa. Yun ang nila. Maglagay ng idea sa isip ng tao. And kapag inulit-ulit yan, yung sigaw na yan, nagiging mukhang totoo. Ganyan ang propaganda. Ipinunto rin sa reklamo ang naging asal o hindi pagsagot ng Vice Presidente sa mga tanong ng Kamara sa mga idinaos nitong pagdinig. So i-impeach siya dahil hindi siya sumagot-sagot? Hindi naman, sumasagot naman siya. Pag sumasagot naman siya, pinipigilan niyo siya. Hindi ba? Nagpunta naman siya dyan. Nagpapaimbestiga naman siya dyan. Pag nagtatanong naman kayo, sinasabi lang naman niya na hindi naman kayo yung dapat na nag-audit sa akin kundi COA Ano ba sinasabi ng COA? O yung COA tanungin nyo.
O kung ano yung tinatanong nyo sa akin, tanongin nyo sa COA, nasagot ko na yun sa COA eh. Hindi naman kayo COA eh. O hindi ba? Yun naman yung sinasabi niya, anong problema nyo? Idinagdag din sa complaint Tsaka sasagot ka, tatanga ng mga tanong nila. Sasagot ka, binababoy-baboy ka lang naman nila. Pag sumasagot ka naman ng pabalang dyan, nagagalit sila. Ilang beses sumarap si Inday Sara? Ilang beses sumarap si Inday Sara sa mga pagdinig? Ilang beses siyang tinanong at sinagot nga niya, nasa COA na. O, inaayos na namin with COA. O, saan yun dinala itong pera na to? Inaayos na namin yun with COA. Kasi hindi naman kayo dapat nagtatanong sa akin yan, dapat COA. Hindi naman Commission on Audit ang Congress. Pwede lang kayo magtanong, pero nasa sa akin kung sasagutin ko kayo o hindi. O kaya nasa sa akin kung paano ko kayo sasagutin o hindi. Magtatanong kayo tungkol sa pondo. O hindi tanongin nyo COA. COA nagtatanong nun eh. Sinagot ko na sa COA yun. Ba't pa kayo sasagutin? ang testimonya ni Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dating Putangin na. Kasama pa yung kay Ramil Madriaga. Putangin na yan. Sabi ko sa inyo yung racket na yan, bumagsak na kagad dyan. Ay nako, yung testimonya ni Ramil Madriaga. Tangina, sabi ko nga sa inyo, napakaliwat kanan yung pagdidibang tungkol dyan. Hanap na anak ng tinapay. Ngayon nga, wala na nga yung istoryahin na yan eh. Wala na, supot na yan eh. So talagang ibig sabihin, totoo nga yung balita na itong mga makakaliwa may access doon kay Ramil Madriaga. This Ramil Madriaga person, he has nothing to lose. Lifetime imprisonment eh. Yung kanyang kaso eh. So ewan ko lang. Sige, maganda rin naman. Ano yan? Maganda rin naman, gamitin niyo yan para pagdating dun sa actual na hearing, kung may impeach siya dyan, tinan natin kung magfa-fly yung yung kasinungalingan ni Madriaga. security aid at umano'y bagman ni VP na sinasabing pinondohan ang kandidatura ni VP Sara noong 2022 mula sa Pogo at iligal na droga. Bobo, di ba? Ang pondo raw ni Inday Sara galing sa Pogo at illegal na droga. Tangina, walang Pogo tsaka illegal na droga sa Davao wala. Dito yan sabi ko sa inyo, si Inday Sara, mayor yun ng Davao eh. Tsaka si Inday Sara, sa tingin nyo, kailangan pa niya ng pondo para manalo. 32 million nga yung kanyang 32 million nga yung kanyang boto. Paano kailangan niya pa ng pondo ng Pogo at saka ng mga drug lord? Para manalo, sino mga drug lord to? Naubos nga lahat ng drug lord na panahon ni Duterte. Diyos ko naman kayo. Ano ba naman yan? Ano ba namang klaseng gawa-gawang istorya yan? Nakakatawa talaga yung testimonya na yan ni Madriaga. Alam naman natin hindi magpa-fly yan. Sa halip na sa February 6, inihain na ngayon na grupo ang reklamo kasunod ng deklarasyon ng Korte Suprema na dapat ibilang sa calendar days sa halip na session days ang prescriptive period sa paghahain ng impeachment complaint. Sa bagong desisyon kasi ng Korte, January 14, 2025 na ang petsang sinabing gumulong ang one-year bar rule kay VP Sara. Narito ang kanilang pahayag. Natin dito sa Kongreso minsan 3 araw na nagsisesyon pero 1 araw ang bilang pag hinihinto mo yung relo, di ba? Sa kanila, based sa decision na to, hindi, bibilangin namin yun na 3 days. Kaya ngayon, January 15, nag-lapse ang 1-year bar. So sa totoo lang, January 16 actually, pwede na pala. Kaya lang, late naman na namin nakita yung decision the other day lang. So kung ganun pala, pwede na mag-file anytime after January 15 at ito ngayon yung pinaka-opportune moment para sa amin para i-file yon. So we're following the Supreme Court decision, we're following the Constitution and the rules. Kaya in this case, tamang-tama ang pag-file nitong complaint na ito. Tinan mo, may lumilipad na langaw. Tain na, nilalangaw na kayo. Kayong mga makabayan kayo, nilalangaw. Paano ngayon yan? May impeachment kayo kay Bongbong, tas may impeachment din kayo kay Inday. So, sinong priority nyo yan? Sige, diretso. So, it is within the Supreme Court decision and after the 1-year bar. Hindi po talaga natin bibigyan ng excuse yung second highest position in the land. Kumbaga, kung corrupt yung pinakatuktok, corrupt din yung pangalawang nasa tuktok, dapat lamang na ma-impeach. Ang prayer po namin dito, talagang makita ng Committee on Justice that the complaint is sufficient in form and substance and there is a probable cause to impeach Sara Duterte as Vice President.
Actually, karapatan man nila yan. Okay man lang yan. Sabi nga ni Inday Sara, okay ako sa impeachment. Ayos yan. I am ready. They've been ready since 2022. Hindi, 2023. Alam na daw nila yan. So they've been ready since 2023 and Inday Sara is ready for a bloodbath. So hindi na nakakatakot to. Wala na yan, hindi na yan nakakatakot. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tuloy.